Ito na. Mga mahal kong kababayan, tayo po ay tumayo. Pero bago ko lahat na yan, Atin pong salubungin isang subscribe. ang pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas! Yung joint button, nandiyan lang po sa baba. Rodrigo Sa mga kababayan natin, Roa Duterte! Nag-subscribe na, ha? Baka isa ko kayo sa napadhalan ko itong ano na to, itong Rodriguez Senator, number 56. Yung mga hindi pa mo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Ako na bahala sa nito. Subscribe lang po sa baba. Pero kung gusto mo kayo lagi po nandyan po yung joint button. Ayun na nga, bago tayo dumako dito sa interview nitong si Atty. Vic Rodriguez, dyan sa SMNI, na kung saan tinanong mo siya kung ano ang update sa Korte Suprema kaugnay dun sa kanilang petisyon na ideklarang unconstitutional yung 2025 budget dahil doon sa mga kapalpakang ginawa nitong mga walang yang congressman na to. Pasalamin muna natin itong FB page nitong si Stella Kimbo. Alamin muna natin, makibalita ko tayo dito sa ali na to kung ano bang pinagkakaabalahan ngayon nitong si Stella Kimbo. Kasi medyo nananahimik po ngayon itong si Teacher Stella. Nag-curious tayo. Ano kayang ginagawang paghahanda nitong si Stella Kimbo dyan sa magpapatawag sa kanya na yan ng Korte Suprema? Tayo ho'y nagulantang sa ating nakita. Alam niyo, yun talagang nagulat po tayo. Sabi ko, ano kayang ginagawa nito? Siyempre, eleksyon. If you still believe in me. Natural, mangangampanya yan. Pero sa kanyang pangangampanya, dito po tayo nabilib. Ibang klase yung tipong parang yung pinagkukuhanan niya ng pondo, parang bottomless. Ito na ho ba yung resulta ng pagpapakaso nyo dito kay Tambaluslos? Ito na ho ba, yan ang sinasabi natin. Yan ba ang resulta ng pagpirma sa impeachment ni VP Sara? Yan na ho ba yung 150 million para doon sa mga pumirma makakakuha ng napakalaking pondo na magagamit sa kanilang mga kampanya? Naku, kailangan ho nating pag-usapan to. Kailangan ho nating alamin kasi meron ng polisiya ang COMELEC. Di ba? Bawal mamigay ng ayuda o kung ano-ano pa mga kabalbalan itong mga kandidato na to. At base sa ating nakikita na yan, hindi lang ho yan. Siyempre, kailangan naman yan lang ipakita natin. May pasayaw-sayaw ka pa, walang yaka. Pumunta ka doon sa Korte Suprema, doon ka magsasayaw. Doon ka magpaliwanag, ipaliwanag nyo sa sabay ng Pilipino, sa mga Dambak ko biglang yung sumilip lungkot. Sa mga gusto nito, hindi ko kayo mabibigyan yan. Alam ko yan. Hindi ko kayo mabibigyan yan. Doon ka magpaliwanag, Stella Kimbo, sa Supreme Court. Huwag mo kaming daanin sa pasayaw-sayaw mo na yan. Sabihin mo kung sino yung nag-feel, naglagay ng figure doon sa mga blanco, dyan sa 2025 bicameral report, Sinong naglagay? Ngayon, pinapakuha na ho ang pangalan. Kaya panigurado, malamang sa malamang, Yaang mga mandurugas na yan, hindi na ho nila malaman kung ano gagawin. Naghahanda. Nakita nyo naman ho kung paano trumabaho ang Korte Suprema. Nakita nyo ho, kahit anong paliwanag pa nila doon sa issue ng pondo ng PhilHealth, kahit ano pang depensa nitong mga walang nasa panig ng pamahalaan, hindi ho nakalusot at pinapasa Pilipino yung 60 billion na ilinipat galing PhilHealth papunta sa National Treasury. At sa tingin ho natin, magkaparehas na senaryo ang ating makikita dyan sa petisyon na yan, nitong si Congressman Kungat at nitong si Atty. Vic Rodriguez. Paano na lang, paano na lang? Kung wala ho tayong mga kandidato kagaya nitong si Atty. Vic Rodriguez. Kasi, kung wala ho tayong matapang na kandidato kagaya nitong si Senator Bato de la Rosa. Kung wala tayong kandidato na may tunay na malasakit kagaya nitong si Senator Christopher Bongo. Grabe, napakalungkot siguro ng ating 2025 election. Bago mawala itong baka sabihin nyo, sitwasyon natin una lang yan. But in the meantime,
yung that we are tawagin not really ready nitong si Erwin economically Tulfo, to ang provide antipara nitong si Stella opportunities Kimbo, talagang matindi. trabaho Kumbaga lagi para niyang sa lahat, bit yung then, kanyang antipara, no? I said, Ipayakap-yakap pa. pilitan tayo Si dito. Bibi Sara, di gumaganyan. maghanap ng trabaho. Siya ang pinagkakaguluhan. para sa ating Kitang-kita yung kaplastikan mga nitong pamilya. ari na to. Ibang klase yung talaga. Yan, oh. Kaya ako ngayon meron dito, ka pang this is not the nalalaman first na time fake that news, I fake have- news na ganyan. Naku, Kaharap para wala ko kayo. tayong issue dyan, ipaliwanag nyo ho tanggapin na lang natin kung sino ang naglagay ng figure at kung kung ano bakit ang meron nasa- blanco sa bicameral report. palad Yun ang natin. ipaliwanag nyo sa Korte Suprema. Heto na siyempre, At, rekta na ho tayo magdasal dito. tayo Pero bago na mag yung ng yan, isang like at pagod isang subscribe. ninyo. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali Ngayon, sa ating community, dito, yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Sa mga kababayan natin, ha, yung Ang mga makinabang, ang mga nag-subscribe pamilya na, ha. ninyo Baka isa ho kayo sa at mapadalan ang ko mga nitong ano na to, anak nitong ninyo. Rodriguez Mabuhay Senator, kayong number 56. Ha. Yung mga hindi pa ho nakasubscribe, mag-subscribe na ho kayo. Ako na bahala sa shipping Kaya nito. yung lahat subscribe ng- lang ho sa baba. Pero kung gusto nyo kayo laging una, nandyan ho yung joint button. Hayun na nga, bago ho tayo dumako dito sa interview nitong si Attorney Vic Rodriguez, Kaya dyan sa ano, dyan kayong sa lahat ng mga SMNI, dalaga na kung pa. saan tinanong ho siya kung anong update sa Korte Suprema kaugnay doon sa kanilang petisyon na ideklarang Ilan ba kayo? unconstitutional yung 2025 budget Matagal doon pa sa naman mga ako dito, kapalpakang isang ginawa buwan pa. nitong mga walang lang congressman na to. Pakasalan ko kayong lahat. Itong FB page nitong si Stella Kimbo. Alamin ho natin, makibalita ho tayo dito Para sa alin na to. lumigaya Ano bang, kayo. pinagkakaabalahan ngayon nitong si Stella Kimbo. magkaroon Kasi ba't ako medyo nananahimik maraming ngayon pera. si Teacher Stella Na-curious tayo. Ano kayang ginagawang paghahanda nitong si Stella Kimbo diyan sa pagpapatawag sa kanya na yan ng Korte Suprema? Tayo ho'y nagulantang You sa know, ating nakita. Mantakin niyo yun talagang nagulat ho Hindi tayo. lang ito Sabi ko, sa ano kayang sabihin ginagawa ninyo. nito? Hindi ako Siyempre, nagbubula, eleksyon. ha? Yung mga taga Natural, rito mga na tumanda yan. Pero na sa kanyang nung pangangampanya, nakilala dito yung ho tayo nabilib. pamilya nga. Ibang klase ho, yung tipong Eh, parang yung pinagkukuhanan matanda niya na, ng pondo, yung parang may bottomless. karandasan Ito na ho sa ba yung resulta ng pagpapakaaso nyo Davao, dito kay no? Tambaluslos? Alam ninyo Ito na ho yan ba, na yan ho ba, yan ang ang sitwasyon sinasabi natin. Yan ba namin ang resulta ng pareho sa pagpirma sa impeachment ni VP Sara? Matagal Yan na ho kaming ba yung 150 million walang ama. para doon sa mga pumirma makakakuha ng Kasi napakalaking pondo na magagamit sa kanilang mga abogado kampanya? Naku, kailangan ho nating pag-usapan Ano pa to. naman ang Kailangan ho Pilipinas nating alamin noon, kasi meron ang ng hanap polisiya buhay ang nasa COMELEC. syudad talaga. Di ba? Bawal mamigay ng Ang ayuda abogado o ano-ano walang pa silbi mga dyan pag sa barangay. kabalbalan itong mga kandidato na to. At base sa ating So, nakikita na yan, ganon. hindi lang ho yan. Siyempre, kailangan naman yan lang ipakita natin. May pasayaw-sayaw ka pa Na-experience walang yaka. namin yan. Pumunta ka Namin, doon sa Korte ako. Suprema, doon ka magsasayaw. Na ang tatay Ha? ko, Doon ka magpaliwanag, ha? iniwan Ipaliwanag kami mo sa bayan ng lolo Pilipino, ha? pati Sa mga ano. lula ko. Biglang sumilip At sa mga ang gusto tatay nito, ko hindi ko kayo nagtrabaho mabibigyan sa yan. labas. Ganon. Hindi Sa mo labas kayo ng mabibigyan probinsya. yan. Doon ka magpaliwanag, Stella Kimbo, sa Supreme Court. Huwag mo kaming daan sa pasayaw-sayaw mo na Damang-dama yan. ko talaga Sabihin mo yung- kung sino yung nag-feel, Yung buhay ninyo. naglagay Huwag ng na yung figure doon sa mga blanco, kalungkutan. dyan sa Huwag na yung- kasi 2025 that's bicameral reality. Ginusto man bicameral natin report, sa hindi, kailangan Sinong talaga naglagay? maghanap Ngayon, buhay. pinapakuha na ho ang pangalan. huwag Kaya na masyado panigurado, yung malamang sa malamang, mga ha? sentimental Yaang na mga Basta dito, mandurugas na yan, punta tayo dito, hindi na nagtrabaho. ho nila malaman kung ano gagawin. At nandito naghahanda. kami, pinsan, Nakita nyo naman ho kung paano trumabaho ang Korte napasyal Suprema. ako, Nakita nyo ho, kahit kasama anong ko paliwanag ang pa nila doon sa issue ng anak ko. pondo ng PhilHealth, kahit Saan ba ano pa hong depensa nitong mga walang yang nasa panig ng pamahalaan, hindi ho nakalusot at ipinapasaoli ho ngayon yung 60 billion May anak pa ako dito sa galing labas. PhilHealth papunta sa National Treasury. At sa tingin ho natin, magkaparehas na senaryo ang ating makikita dyan sa petition na yan nitong si Congressman Ungab at nitong si Attorney Vic Rodriguez. Paano na lang, di ba? Paano na lang? Kung Sobra wala ho naman tayong yung mga lima. kandidatong kagaya nitong si Pagkaalam ko, Attorney Vic dalawa. Rodriguez.
Kung wala ho tayong matapang na kandidato kagaya nitong si Senator Bato de la Rosa, kung wala tayong kandidato na may tunay na malasakit kagaya nitong si Senator Christopher Saan ba Bongo, pamilya grabe, ko? napakalungkot siguro ng ating 2025 election. Ito pa ho mga kababayan, baka sabihin nyo, PH updates, una lang yan. Tingnan nyo naman yan mga kababayan. Yung kung tawagin Wala pa nitong si Erwin Tulfo, Si ang Inday antipara nitong si Estela Quimbo, Okay talagang na. matindi. Kumbaga lagi niyang bit yung kanyang antipara, no? Importante Tingnan niyo dyan naman si yan. May Inday kasi Inday payakap-yakap yung pa. politiko eh. Si BP Sara, di gumaganyan. So, Siya ang mabutit pinagkakaguluhan. Kitang-kita yung kaplastikan nitong alin na to. Ibang klase So, ano talaga. Yan, pag-usapan natin? Meron ka pang nalalaman na fake news May na pera ganyan. kayo Naku, bigay? Kasi para wala tayong issue dyan, Kasi ipaliwanag ten- niyo ho kung sino Kasi ang naglagay ng figure at kung bakit 10 merong Hong Kong dollars lang. blanco sa bicameral report. Marang makinaw Yung unang ipaliwanag dito. nyo sa Korte Suprema. Heto na siyempre, rekta na ho tayo dito kay Atty. Vic Rodriguez. Sunod punta ko dito, magministro na ako. Kasi pagtapos ng usapan natin, give kayo lahat. Well, ang problema natin sa Pilipinas ngayon, hindi na kasing bigat noon. You know, you'll have to be patient with government. It is not at all times maganda. Minsan ang gobyerno may kapalpakan. Ang akin lang, well, of course, kasi from the outside na ako, na makikita ako na yung ganito, yung seldom na tinitignan ng tao, ng Kongreso, na masilip lang man kayo kung ano ang kailangan, not only dito sa Hong Kong, but all over the world, Filipinos who work there. Ang akin, nagpapasalamat ako, ang una-una, yung tulong ninyo sa economy ng bayan. At second, yung social order. Yung problema na yung mga anak natin makapag-aral ng husto. Kaya naman ako nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko. Sa totoo lang, baka ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. Ano man ang kasalanan ko, na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, ewan ko kung ang tingin ng ako'y raw yung o ganito na lang. Ito ganito na lang. O sabi ko, assuming na totoo, totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko?
para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Kaya ako man ang higiin ko na lang sa inyo, total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa eh. Hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, in the meantime, mag-contribute kayo, baski $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, paggawaan ninyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro eh. Akin. Kaya bakit? Tumahimik ba ang bayan natin kung Pilipinos, hold up dito, hold up. Wala nang ginawa ini. Tayo mga ayaw ng gulo, napipilitan tayo to confront evil because nandyan sa harap natin. Sino ba naman gustong pumatay? Putang inang yan. Bakit ako why would I waste my time? Binila, pumapatayan si Duterte, lumalabas ng gabi, ganon. Anso, sino ba naman gusto maging security guard? Na ang kinuha ko, law. So, but, guro sa trabaho, alam mo sa gabi, diyan rin lumalabas yung mga masasamang tao. At diyan rin lumalabas yung nakakatakot na magandang babae sa buong bayan. Sino bang nakita ninyong maganda sa araw? Nakita? Ikaw. Hindi. Ano na tayo? Seriously now. No, our country is not yet that well off. I'm very sorry na nakikita tayo dito at kayong napunta dito sa loob kasi sa labas mga Pilipino rin naghihintay doon. So, sino may-ari itong mahinang klase? Siguro contribute lang tayo. Gawa natin third floor. For exclusive use. Para every Saturday makita-kita tayo. Yan na. Maraming mag-uwi dyan, buntis na. Yung mga dalaga. Mahirap kaya walang ano. Hindi ako mag-survive ng buhay na walang dito pa. Nandiyan ba asawa ko?
Well, you know, ganito yan. We were not really ordered, but maybe it was a form of an order. But ang dumating sa atin ay request from the Hong Kong authorities that we avoid talking about politics. Ako wala naman akong no plans to talk about politics. It's too early. I will talk about it sa Pilipinas. Doon na lang kayo makinig. I'm not trying to na kayo you vote for I leave it up to you to decide for your own kung ano talaga ang mabuti para sa bayan. Pero kung ano kayo, if you have to listen to some advice, maybe you can consider the advice ng former president. An advice that is only good for the country. I am not talking about any candidate, but the interest of the Philippines. So, but meron akong mga kaibigan na nandito. Grupo kami dumating. I happen to promise my... Sa ano nga yung... Wala pang asawa ko. Wala ah. Ito si Hanelet kasi ang asawa ko overseas worker niya. Yung asawa ko ngayon, yung una kong asawa, wag na yon. Okay. Nanay ni Inda yun. Medyo problema tayo. Alam mo yung nanay ba ni Inday? Tisayan. Tapos, nakita ko yan sa aeroplano. Stewardess eh. So, pag hinanap ko kung saan yung bahay. Doon sa Monteverde, doon sa Davao, pasok ako sa mga bahay-bahay doon, nakita ko ang gaga. Nagalaba. Sabi ko, ba't maganda ito ah. Tapos sa hagdanan ako sa kabilang, sabi ko, Miss, labandera ka? Ewan ko kung sinong taga-Davao dito. Yung hagdanan nila may nung nahalata ng nanay si Puring, mother-in-law ko, inilipat yung aso doon sa hagdanan. Tang inahin di ako makaakyat. Kaya, hiningi mo eh. Ano lang yan yung anong tawag yan? Pukpok sa Bisaya. Balutin mo ng karne, tapon mo doon. 2 araw, ang aso nila, 2 aso lang ako na. Tangina mo. Nung namatay, kasi yung nanay ni Elizabeth may
pwesto sa bangkiruhan. Mga damit. Kaya, yun. Ito naman si Elizabeth. Ang mahaba ng istorya. Pero basta tinanan ko. Dinala ko sa Digos. Kasi nung na high school ako, nag-abot ako ng Digos. 7 years ako sa high school eh. May graduate school na doon. Umabot talaga ako ng Digos, putang ina. Doon na ako nag-graduate. Sa bagay, sa totoo lang ha, hindi ako nanggayabang. Nothing to be proud of. Nothing to... Alam ba ninyo, ang presidente ninyo, 7 years high school. Oh, taga-Davao, alam mo ka alam. Tignan mo ako, sinong mahusay sa lahat? Kasi nag-aral ako ng matagal sa high school talaga. Tinapos ko ng 7 years para ma-master ko yung buhay. Ngayon, noon nagpunta ako dito, punta kami ng pamilya, wala man kaming kilala. Ngayon, magpasok ako sa harap ninyo, mayabang na. Mga kababayan, ano bang sunod ang gagawin natin? Ano ba itong Pilipinas? Maligaya kayo o hindi? Maligaya pala. Sa bahay, hindi na. Yung Inday na. Yun ang maldita. Di ba sinabi ko sa inyo, sino yung mga matatanda dito na? Di ba sinabi ko sa inyo, maliit pa yan si Inday? Sinabi ko na sa inyo, maldita yan, bantay kayo. So, nakita nila nagbugbog ng pulis. Hindi lang yun. Hindi, yung nakita lang ninyo sa TV, maraming binugbog yan, mga driver namin, pati buang talaga yan si Inday. Pero kung yun ang masunod sa inyo, magsunod sa akin pagka... maswerte kayo kung yan ang magsunod sa akin. Kasi malapit na tayo talaga sa gira. Mamili kayo ng kalaban. Hindi, ano yan si Inday? Bright, smart, pero mainit ang ulo. Hindi na lang ako magtagal kasi ang pinunta namin dito, magpakilala naman. Sabihin ko lang yung mga pangalan, tandaan lang ninyo. Si attorney, si lawyer, Jimmy Bundok. Ayan, nandito pala eh. Then we have General, Philippine Constabulary ito, PPC. General Ronald Bato de la Rosa. Hinuli ng pulis. Pulis yun, huli nila. Tapos ang sunod,
patron ito. Patron ito. Yung iba may mga medalya pa. Si Christopher. Saint Christopher. Senador para. Senador Christopher Lawrence Bongo. Ito yung si Bongo, noon po, the longest time nakikita ninyo, Mayor ako, ito yung aide ko. My first aide was a military man. Si Lieutenant, si Jimboy. Kabarkada niya namatay. Tapos sabi niya, kung wala pa akong kapalit, many years ago, nag-volunteer siya. Sabi ko, sige. Pero mahusay, Senator Bongo. Pero walang ito bright ito. Bright talaga ito. Chinese Ang check, magkwenta ito sa yung mga finances namin, gano'n. Hindi na magamit ng calculator. Dito lang. Putang ako nga, 1 plus 1, 3 na. Tapos may isa to. May ari ang mga ilunggo, re? Damo. Si Attorney J.V. Hinlo. Western Visayas. Well, actually, ang Western Visayas, walang representation sa Senate. Wala talaga. So, baka you might think it over at magbigyan mo. Then we have Attorney Raul Lambino. Pangasinan ka, sir, no? Ilocano to. Sino Ilocano dito? Okay nam. Ang sunod si Rodante Marcoleta. Is a very decent man. Sinong iglesia dito? Kandidato natin yan, ha? Mudahan si pastor. Kibuloy mo dagan. Si Pastor Kibuloy, Mayor, nasa standing. So kung hindi mo siya gintulo sa ating sunod niya standing. Puro mudahan siya. Si Pastor Kibuloy. Andito pala. Hindi ko alam yan, ha? Honestly. Tatakbo pala. Baka naglakad ito kasi hanggang ngayon wala pa. Di ba siya yung kaharap ninyo palagi? Pastor Apollo Kibuloy. Tingnan yung relo niya, pati relo ko. Pareho.
At least si pastor, pag humawak siya sa dibdib niya, kaharap kayo, yung pag-ibig niya yan para sa lahat. Kami naman, kung maglugod, tapos nakatingin ng magandang babae, gano'n nga. Pero yung mga gano'n na, I am proud to meet you, mga gano'n na style. Pero yung mga gano'n, tapos, huwag yan. Ang sunod si Attorney Vic Rodriguez. Ito, mahusay ito. Mahusay talaga ito. Galing ito ng Malacañang. Sana ito maging chief of staff, pero ayawan ko. I will not elaborate. Ayaw kong magsira ng tao. Pero ito, umalis ng Malacañang because it was a matter of principle for him. So, maintindihan na ninyo. Talagang prinsipyo na tao. Totoo itong isa, gusto magdagdag ito ng babae sa buhay niya. Itong magdagdag ito ng mga 3 pa, kulang ang sweldo nito. Si Epe sa yan. Oh, kita mo? Basta yung magganyan-ganyan. Style bulok. Oh. Totoo. Ang mali ako, believe na pakilala. Tapos, ibig mag-handshake. Mag-ganun muna. Hindi ka naman Diyos. Ginagawa ka lang ng... Ibahin mo... Ibahin mo na yung style mo. Bulok na yan. Tapos may idagdag kami, kung sakali lang. Total makatulong ito. Ibig sabihin, kung sumubra kami sa numero 8, taga Davao kasi ito. At hindi naman namin mapigilan kung tumakbo. Nandito, hindi ko naman hiyain. So, isasali ko na lang rin baka. Doktor ito. Pero ang balita ko, mga 8 na pasyente niya namatay na. Either mali yung medisina binigay niya
O pinatay niya kasi ayaw magbayad. Dr. Mata. Kumpiyansa kayo niya. Sa totoo lang, sa lahat na mahiya lang ako sa lahat na binasa ko, at least tatlo ang medyo matino dito. Ang hindi ko talaga masiguro itong si Bungo. Hindi, mababait ito sila lahat. I mean, mga kapatid, I will not, hindi ako ng muka. Time na. Ikaw yung manager dito? Ito yung mag-protocol, Mayor, na si Robin Padilla sa dito ng Ubani. 20 minutes pa, 20 minutes pa, 20 minutes. Buntis ka? Imposible. Kala ko talaga itong babae. Kaya ka litsi-litsi yung buhay ko. Paski ng presidente. Dahil sa babae. Kasi maraming bisita dyan sa Malacanang noon. Tapos may makita ako babae na maganda. Unahin mo yon. Bakit magreklamo mo? Pinabuntisan ako ng gwardya mo sa... Tangina. Dito tayo sa party list. Si Harold Duterte. Alam mo, hindi ko na nakilala itong nandito ba? Hindi ko talaga nakilala ito. Ang nandito si second nominee, si Brian Lim. So, may dalawang insekta dito. Go pati Lim. Dito na lang kayo magtakbo sa Hong Kong. Sige. Then pangatlo si Johnny Toleran. Walang sinabi, walang binatbat, o wala? Bakit? Wala siyang pamasahe? Takbo-takbo ganyan ang yung mga yun. Takbo-takbo tapos walang pera.
Ano pa ba? Ano pa ba ang... seriously now, ano pa ba ang dapat ninyong malaman? Well, one is that we're trying really to improve the governance of the country to help. Lalo na kayo who are here working, sending the remittances, the money, to make your family stronger. I would encourage you to, number one, pray to God that you will persevere. Hindi naman tiis, pero yung mag-persevere ka sa trabaho ninyo. Kasi pag ako, kung hindi na mayor, mag-apply na rin ako dito sa Hong Kong. Hindi man ako maghiya magtrabaho ng bagahe, kaya wala mang kilala sa akin. Just pray to God and rest assured that we are doing everything we can to really improve our country. Well, anyway, kung hindi ko kayo maano, mayang gabi sa may plaza ba dito? Mag-upo lang ako doon, isa-isa lang. Hindi sabay kasi, hindi kaya. Istorya tayo ng problema natin sa buhay. Ano ba problema ninyo? Ano problema ninyo? Hindi ako nagbibiro ha, hindi ako nagpapatawa. Kayong may mga asawa, keep your faith in the marriage. Huwag kayong magbitaw dyan sa temptation. You're here to help your family and do it. Do not waste it in some other things na activities that would destroy the family and destroy you. Ang akin dito, punta lang ako from time to time. Pero kung kailangan talaga ninyo, hindi ako nagbiro ha. Kung kailangan talaga ninyo, if you want something brought to the attention of the authorities here in Hong Kong, whatever it is, problem, makausap natin, I am willing to do it. Malapit lang naman, it's 1 hour 30. Hong Kong and Davao City are equidistant. 1 hour 30 minutes lang rin ang... So, I can come. Kung huwag kayo pabigla-bigla. Huwag kayo mapabigla-bigla. Kung hindi mo kaya, sino bang... Yung leader ninyo. Kung hindi ninyo kaya, baski ano klase yung problema. Kung hindi na ninyo kaya, tawagan ninyo ako. Kung may problema ka sa asawa ninyo, iwan, putulin natin yung utin ng butang inang.
Basta, nandyan lang ako sa Davao. Matagal ako nagserbisyo. I started as a prosecutor. I was doing trial work in court. Then vice mayor, mayor for the longest time. Alam ko ang... basta alam ko. Okay na to. Yung may apologies sincere sa yung mga Pilipino na hindi nakapasok. Kindly extend to them my... Wala tayong magawa eh. Hindi talaga magkasya eh. Sige. Saan ako magtindig? Maraming salamat, former President Rodrigo Roa Duterte.